Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Maalon ang dagat ngayon at makulimlim ang kalangitan. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Thy Faith Has Made Thee Whole Part 3 na po tayo. Thy Faith Has Made Thee Whole Part 3. Itong ating topic na Thy Faith Has Made Thee Whole ay nabanggit ng Panginoon Jesucristo sa tatlong senaryo nung siya ay nagpagaling ng may sakit. Kaya itong tatlong pictures dito. Review muna tayo. Meron tayong tatlong parts. Sa part 1, pinag-usapan natin yung woman with an issue of blood. Okay? Sa part 2, pinag-usapan natin si blind Bartimaeus. At dito sa part 3, ang pag-uusapan natin is the 10 lepers. Last part na po ito. Maraming pong salamat muli sa ating mga kapatiran, yung mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa reaction, sa heart, like at comment sa Facebook and also sa YouTube. Sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow, please click nyo yung follow para updated kayo sa aking mga posts. And also sa YouTube, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong post. Maraming salamat. Dito sa part 3, ang pag-uusapan natin ay yung the 10 lepers. Ito ay recorded sa Luke chapter 17 verse 12 to 19. Sana po ay meron tayong Bible. Kung wala pa, mag-download kayo ng Bible. King James Version yung gamit ko. Buksan natin dun sa simula dun sa verse 12. Ang sabi dun sa verse 12 and 13, as he, the Lord Jesus, entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Dito sa ating background picture, habang naglalakad ang Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga disipulo, may mga 10 lalaki na mayroong sakit na ketong, okay, leprosy. At sila ay sumigaw ng malakas. Kaya sila sumigaw ng malakas para marinig sila ng Panginoong Jesus sa malayong distansya, kasi hindi sila pwedeng lumapit dun sa mga tao, baka makahawa sila ng kanilang sakit. Ang sabi sa verse 14, and when he saw them, nakita sila ng Panginoon Jesucristo, he said unto them, go shew yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. So pinagaling ng Panginoon Jesucristo yung 10 lalaki na merong keto. Nung sinabi ng Panginoon, go shew yourselves unto the priest, ito yung mga Levites, okay, yung mga saserdote dun sa templo. Ito yung requirement sa mga Hudyo kung sila ay may sakit sa balat, lalo na yung ketong, dapat silang magpa-check up sa mga priest, sa mga saserdote. Parang physician doctors ang dating ng mga saserdote. Ito ay recorded dun sa Book of Leviticus chapter 13, simula dun sa verse 2 hanggang verse 46. Medyo mahaba to, pero hindi na natin ito bubuklatin. Kung malala na yung sakit na ketong ng isang tao, ay dinideclare ng priest na unclean o marumi o kumbaga terminal, wala nang pag-asang gumaling yung taong yon. So, dapat sila ay lumayo sa mga tao. O yung may mga sakit na ketong, isolated sila. Actually, meron silang quarantine area. Kapag yung leprosy ay hindi naman masyadong malala, mag-a-advise yung priest na mag-quarantine ng 7 days. Okay? Tapos saka babalik after 7 days, papacheck up ulit dun sa priest. And then titingnan uli. Okay? Kapag hindi pa magaling, another 7 days. No? Parang kamukha to nung panahon ng pandemic na merong quarantine na 14 days. Tapos pababa ng pababa, naging 7 days, di ba? Kung naalala nyo, yung uso pa yung COVID-19 noong 2020. Dito, ganun ang ginawa ng 10 lepers. Okay? Nagpa-check up sila dun sa priest, and then na-check up na wala na silang keto. Pinagaling na sila ng Panginoong Jesus. And then, sa verse 15, ang sabi, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Then sa verse 16, and fell down on his face at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan. So sa palagay ko, ang layo ng nilakad nung isang Samaritan para lang makabalik sa Panginoon Jesucristo. At doon ay nilwalhati niya ang Panginoon. Sabi rito, glorified God, and fell down on his face at his feet,
Okay? Lumuhod doon sa harapan ng Panginoon Kristo at nagpasalamat sa Kanya ng marami. At ang taong ito ay isang Samaritano. Kung naalala nyo, meron akong videos. Ang title ay Jacob's Well. Merong 3 parts na dito ay napag-usapan natin yung Samaritan, di ba? Yung Samaritan woman and the Samaritans, yung mga kalahi niya na namit ang Panginoong Jesus doon sa Jacob's Well. At doon ay naligtas yung babae. Katapos noon, yung mga kababayan niya, niyakag niya rin doon. Marami ding naligtas na mga Samaritans na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. I believe na dito sa 10 lepers na gumaling, yung 9 doon mga Hudyo at merong isang Samaritan. Hindi siya lahi ng mga Hudyo na kalahi ng Panginoong Hesukristo. So dito, pinapakita yung ingratitude ng mga tao na mas maraming ingrata kaysa dun sa yung mga taong mapagpasalamat na grateful sa nagawa sa kanila ng Panginoong Jesus. Ito yung ratio na 1:10. Ungrateful yung 9 at yung isa doon, yun lang ang grateful sa ginawa ng. Sa reality ng buhay, maraming taong walang utang na loob na gumawa ka ng mabuti. Kapag ikaw ay nagkamali ka ng isang beses, makakalimutan lahat yung ginawa mong mabuti. Matatabunan ng isang kasalanan, ng isang pagkakamali. Yung 9 na lalaki na gumaling sa kanyang sakit ay kalahi ng Panginoon Kristo. Kung yung pangkalahi niya ang walang utang na loob na magpasalamat man lang sa Panginoong Jesus. And then, dun sa Luke 17 verse 19, dun nabanggit yung title ng ating lesson. Ang sabi, "And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole." Katulad nung yung naunang 2 topic natin tungkol dun sa woman with the issue of blood at saka yung blind Bartimaeus. Na dito, itong pagkakagaling ng isang tao sa leprosy ay larawan din ng kaligtasan. Na dito yung leprosy ay tumutukoy sa kapangyarihan ng kasalanan. Na ang kasalanan ay isang sakit na katulad ng leprosy na sa panahon na ito ng Panginoon Kristo, wala pang gamot na naimbento para gumaling sa sakit na ito. Okay? So namamatay yung taong merong leprosy, kaso dito unti-unti. Walang ibang persona ang pwede makapagligtas sa tao kundi ang Panginoong Jesus. At the same time, walang ibang doktor na pwedeng makapagpagaling sa mga taong ito, sa panahon na ito, sa kanilang sakit, kundi ang Panginoong Jesus. After na gumaling yung 10 lepers, yung reaction ng isang leper, yung ating pag-usapan, okay, yung Samaritan. Na dito, sabi sa verse 15, na he was healed, turned back, bumalik siya sa Panginoon, and glorified God. Okay, fell down, yung mga verbs lang ang ini-emphasize ko sa verse 16, sabi fell down, giving him thanks. Ito yung character ng isang tunay na anak ng Diyos, yung tunay na mananampalataya ng Panginoon Kristo, na siya ay nagbibigay ng pasasalamat, giving him thanks, glorify niya ang Panginoon. So kasama na rin dito yung nabanggit doon sa part 1 and part 2. Diba, dun sa part 1 yung babae na siya ay nag-trembling, kumbaga ay nagsisi ng kasalanan, meron tong repentance of sin. At dun sa kay blind Bartimaeus naman, he followed Jesus. So andun yung mga characters ng isang tunay na mananampalataya, na meron siyang pagsisisi ng kasalanan, meron siyang pagsunod sa Panginoon, at sinasamba niya, gino-glorify niya o niluluwalhati niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. And lastly, pag-usapan natin, bakit kaya sinasabi ng Panginoon Kristo, thy faith hath made thee whole? Dun sa 3 senaryong ito. Ba't hindi niya sinasabi na, pinagaling kita dahil ako ang dakilang manggagamot? Pero hindi niya direktang ginawa yon, na hindi niya direktang sinabi, ako ang tagapagligtas, ako yung dakilang manggagamot, na ako ang nagpagaling sa iyo. Hindi niya direktang sinabi. Bakit?
Hindi pa kasi panahon para makilala siya bilang dakilang manggagamot o dakilang tagapagligtas. Kakaunti pa lang yung nakakilala sa Panginoong Hesus bilang Kristo. In fact, yung ibang mga apostol niya, hindi siya kilala bilang Kristo. Yung mga Samaritans, dun sa John chapter 4, kung naalala nyo, nabanggit ko kanina, na nagpakilala ang Panginoong Hesus doon sa babae bilang Christ, bilang Kristo. So, konti pa lang yung nakakaalam sa panahon ng Panginoong Hesus na siya yung Kristo. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.